Ang malayang makabayang mamamayan. Martes po tayo ngayon, December 10th, 2024. At dito nga ngayon ay eto, ang title po ng ating podcast ngayon ay about dito po sa pagkakataon ng DDS, yung sinasabi nating diehard Duterte supporters na rumesbak dito sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte hinggil sa paglustay umano ng intelligence funds. Kasi po, bakit po pagkakataon ng DDS na rumesbak? Bago nating talakayin yan, tignan muna natin yung kabuuan ng mga supporters ng Duterte or yung partido nila. I think PDP Laban, yung partido nila dyan sa Kongreso, both the lower house at saka yung Senado, na kung saan dyan sa Senado ay maraming kalyado ang DDS. Katulad nila Bongo, Bato de la Rosa, Robin Padilla, Cinta Villar, sino pa mga nandyan? Si Jongo Estrada, sino pa? Yung kapatid ni Estrada. At dyan sa lower house o dyan sa Kongreso ay nandyan din po si Pulong Duterte at yung Duterte Youth na miyembro din po ng Kamara. Na kung saan ay pagkakataon po ninyo to na rumesbak dyan sa aligasyon na kung saan ay nilustay ng Office of the Vice President ang pondo ng intelligence funds. Ayan po ay public funds po na kung saan ay lumabas po ang mga pangalan na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at kung sino-sino pa. Bakit po nasabi nating pagkakataon nito ng DDS, mga diehard Duterte supporters na rumesbak laban sa Pangulo or laban kay PBBM? Okay. Bakit po? Eto. Naglabas po ang COA ng findings or audit sa secret funds o kaya intelligence funds ng Pangulong BBM. Ito po ang sinabi po nila, the Commission on Audit should release details of its findings on how the Office of the President spent 4.5 billion pesos confidential and intelligence funds or CAF. Pagkakataon na ninyo ito na rumesbak. Nandyan po ang mga tauhan ninyo dyan sa House of Representatives. Okay? Para nang sa ganun ay magkaalaman kung may mga ginawang kabulastugan din ang Office of the President. Ang sabi po ng President ng Bayan or Bagong Alyansang Makabayan, ito po, the Office of the President, almost half of the total 10.4 billion pesos confidential and intelligence fund allocation for 2023 with a combined total of 4.56 billion pesos. That is mind-blowing amount, which is totoo yan. Okay? It is really a mind-blowing amount, 4.56 billion pesos. So ngayon, ang hamon po ng bayan is ilabas din ng COA ang kanilang findings dyan sa paggasto ng intelligence funds ng Office of the President. Which is totoo naman. No? Dapat lang po na maglabas po kayo ng findings ninyo dyan sa Commission on Audit. Nang sa ganun ay magkaalaman. Okay? Kung tama ba na ginasto rin ng Office of the President ang intelligence funds sa tamang paraan or sa kahalintulad na paraan ng ginawa ng OVP na kung saan ay naging teacherya budget ata yung intelligence funds ng OVP or Office of the Vice President. Yan ang tignan ninyo. Okay. Dito sa kabilang banda, sa kabilang dako, may may isang news item pa. Dito mo naman sa Sunstar
na kung saan ay na-enumerate po kung aling sangay ng gobyerno ang may malalaking intelligence funds. Ito, Manila Times ito, Sunstar to, no? Marcos's office remains top spender of confidential and intel funds. Yan. Okay, the office of the president has remained as the top spender of confidential and intelligence funds for 2023, amounting to a total of 4.56 billion. The COA said in its annual financial report. Okay, so ayan, may annual financial report na ang COA. Ito po, ang mga top spender ng government agencies ng intelligence funds. Department of Justice, 683,853,000. Philippine Drug Enforcement Agency, 500 million. Office of the President, 375 million. Etc. Okay? Makita po natin, Philippine National Police has nearly 1 billion pesos of intelligence funds. Department of National Defense, 2.25. Oh, okay. Department of National Defense, 2.25 million. Parang hindi ata kapanipaniwala to. Na 2.25 million pesos lang at Department of Defense. National Intelligence Coordinating Agency, or NICA, 525,709,000. Philippine Coast Guard, yan, 10 million. Okay? So, ito, ang mga spenders ng intelligence funds ayon sa COA. Ito naman, ang top spenders ng CIF for the Armed Forces of the Philippines, 1.73 billion, PNP 936.6 million, at NICA 444 million. Dito po nagkakandaletse-letse ang buhay natin eh. Diyan sa intelligence funds na yan eh. Siguro, yung Office of the President, dahil marami pong saklaw yan, Department of National Defense, under the Department of National Defense, nandyan po yung Armed Forces. May 4 na sangay ng Armed Forces, or 4 nga ba? Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy. Under the Philippine Navy, nandyan ang Philippine Marines, and then also yung Coast Guard. So ito, ang sabi ninyo na tinatarget kayo, ng DDS. Tinatarget kayo ng gobyerno dyan sa intelligence funds. Ito, lumabas na ang mga amount from the Commission on Audit sa intelligence funds, including the Office of the President. So, ito na, tingnan natin. Pulong Duterte, anong ginagawa mo ngayon? Bato de la Rosa, anong ginagawa mo ngayon? May audit na ang Commission on Audit dyan sa intelligence funds ng Office of the President. Kung may goods kayo, pagkakataon nyo na to, huwag nyo nang palampasin ito. Ito na yung pagkakataon ninyo na birahin din si BBM dyan sa kanyang intelligence funds. Saan napunta yung mga intelligence funds na yan? Kung may Mary Grace Piatos dyan sa OVP, baka naman meron kayong Mang Juan dyan sa Office of the President. Baka naman, no? Baka naman may Mang Juan na chicharon dyan sa Office of the President. Kaya tingnan ninyo, ito, pagkakataon na ninyo talaga to. Para nang sa ganun ay magkagulo-gulo na yung mga budget natin at magkakaroon po ng investigasyon. Kung meron kayong goods, kung meron kayong basihan dyan sa intelligence funds, kung nilustay or talagang ginasto ng walang pakundangan yung budget ng Office of the President. Okay? Ang dami ninyong sinasabi. Sinasabi ni Sara Duterte, tinatarget sila. Ngayon, targetin nyo si BBM. Okay? Ngayon kayo mag-rally. Ngayon kayo pumunta, ngayon kayo lumabas. At tingnan natin kung may papalabas kayong ebidensya sa paglustay ng pera na napakarami, 4.56 billion. Bantakan nyo? 4.56 billion pesos
ang ayon sa Commission on Audit, ang nagasto ng Office of the President sa kanilang intelligence funds. Ano pang ginagawa ninyo? Anong ginagawa ngayon ni Baste o ni Pulong Duterte bilang congressman? Bato de la Rosa, anong ginagawa mo ngayon diyan sa Senado? Itong Bato de la Rosa na to, walang kakwenta-kwentang senador to. Talagang walang kakwenta-kwentang senador to. Makikita mo talaga na you are a potential judge sa impeachment case na isinampalaban kay Sara Duterte. Pagkatapos, ipinapakita mo na yung bias mo. Pinapakita mo na yung bias mo. So wala kang kwentang maging judge dyan. Kaya dapat, dahil sa darating election, hindi po natin iboto to. Kandidato rin po ito for election to kasama si Bongo. Yan. Itong si Jonggo Estrada rin. Convicted plunderer to. Pagkatapos sinasabi na wala nang patutunguhan yung impeachment. Etong mga to, hindi dapat binoboto mga to Yan sila, yung mga walang kakwentang mga senador dyan. May mga walang kakwenta-kwentong re-electionista dyan sa lineup ni BBM. Yan. Sasabihin na naman ng DDS na bias ka kay BBM. Anong bias kay BBM? Ito, tinitira na natin. Okay? Pagkakataon na ninyo to. Mga diehard Duterte supporters. Ang inyong lingkod po ay DDS din. Okay? Hindi nga lang diehard Duterte supporter. Ako nga po ay dating Duterte supporter. Yun ang DDS ko. Okay? So ngayon, pagkakataon to, tignan natin kung makakakuha ng ebidensya. Pagkakataon ninyo, mangalap ng ebidensya, mangalkal kayo, isumpina ninyo kung magkakaroon kayo ng investigasyon din. Maghain kayo ng mag-privilege speech kayo dyan sa Kamara. Mag-privilege speech kayo dyan sa Senado. Para sa ganun ay may imbestigahan din itong paggasta ng Office of the President ng 4.56 billion pesos. Yan. Para quiz. Para quiz na. Para tablado. Kung sakali ang investigasyon. Okay? Pero kung ganito lang naman na hanggang ngawa lang, walang mangyayari. Pero ngayon, pagkakataon talaga ninyo ito na rumisbak dyan sa Kongreso. May ilang araw pa kayo para mag-imbestiga bago mag-Christmas break ang Kongreso. Ngayon, dahil dito, punta tayo sa pangalawang topic natin for the day. Bakit nagkakandaletse-letse ang sistemang political natin dito sa Pilipinas? Okay? Bakit nagkandaletse-letse ang sistemang political natin dito sa Pilipinas? Kasi babalik po tayo sa pinagmumulan ng problema nating pangpolitika. Okay? Ang problema nating pangpolitika ay nagsisimula sa eleksyon. Nagsisimula sa eleksyon. Pero hindi lang po yan nagsisimula ang problema natin, hindi lang sa eleksyon. Ang sistemang political natin ay nasira dahil sa 1987 Constitution na kung saan ay inalis nila ang two-party system at nagkaroon ng multi-party system including party list. Bakit po natin nasabi? Kasi po, pag wala po tayong matibay na mga political parties, walang checks and balances. Katulad na lang po sa Estados Unidos, meron po silang napaka-tibay na political parties na sinasabi nating two-party dyan sa Estados Unidos, ang Democrats at ang Republican. Okay? Either you are a Republican or either you are a Democrat. Okay. May mga dyan sa Estados Unidos, may mga nagbabalimbingan din. Pero bakit po nating nasabi ito? Kasi dito sa multi-party system natin, dito sa Pilipinas,
which is enshrined in the 1987 Constitution. 1986 kasi ito na nabuo pagkatapos nagkaroon ng plebisito na implement noong 1987, na kung saan ay we are done with the two-party system, na wala na po yung dati kasi dalawa lang po yung partido natin dito sa Pilipinas. Ang partido natin is either you are a nationalista or you are a liberal. Pero kahit na dalawa po yung partido natin noong araw, nationalista at liberal, nagkaroon na rin po ng balimbingan noong araw eh. Ha? Kung matatandaan po ninyo, ang tatay ni BBM, balimbing din yan eh. Okay? Balimbing din si dating Pangulong Marcos. Bakit balimbing? Dating liberal yan. Okay? Dating liberal yan. Pagkatapos, ay dahil sa incumbent si Magsaysay nung araw, Macapagal nung araw, wala siyang pagkakataon na tumakbo bilang Pangulo noong 1965 presidential election. So anong ginawa? Over the bakod, pumunta sa nasyonalista. At doon nagkaroon siya ng pagkakataon na maging standard bearer ng nasyonalista, si FM. Okay? FM ang tawag nung araw yan sa mga dyaryo Ferdinand Marcos. So balimbing din yan. Galing liberal yan. Pagkatapos pumunta po siya sa nasyonalista. Kahit na i-search po ninyo yung history ng liberal at ang nationalista party. Pero ngayon, sa sistema natin, pero nung araw, balikan natin, nung araw kasi ganito, ang kanilang sistema ay nagkakaroon po sila ng convention. Okay? Sa convention, at dyan nila pinipili kung sino ang magiging standard bearer ng Partido Liberal o kaya Partido Nasyonalista. Sa National Convention, pinipili nila kung sino yung mga karapat-dapat na tumakbo. Hindi katulad ngayon na walang convention. Walang convention. Wala nga tayong partido ngayon eh. Di ba? Walang partido ngayon. Anong partido ng administrasyon ngayon? Meron bang partido ng administrasyon? Wala. Ang oposisyon, may partido ba? Wala. Watak-watak eh. Watak-watak. Kasi nga, multi-party. Dito sa multi-party system na nangyayari ngayon, kung sinong sikat, kahit na walang kakwenta-kwentang kandidato, basta sikat, dahil naman sa mga kababayan natin na ang basihan po ng pagboto ay kasikatan lang ng kandidato, kaya nagkaletse-letse yung buhay natin. Mantakin po ninyo, tatakbo si Epe, si Philip Salvador. Ang klaseng kandidato yan. Dapat tingnan muna natin yung background ng kandidato. Yang si Epe, anong background niya? Di ba may anak siya kay Chris Aquino, inabandona niya, hindi niya sinuportahan? Karapat dapat ba yung maging senador? Pagkatapos sabihin mo, kapakanan ng bayan ang ipaglalaban mo, ang plataforma mo. Sarili mo nga anak, hindi mo masuportahan eh. Tanginamin mo. Baka mamaya sabihin niyo, nagmumura ko. Hindi, ang sinabi ko, tang-inumin mo. Yan, para mahimas-masang ka. Pagkatapos, itong si Bato de la Rosa, magre-re-elect. Ang pinapakita lang ni Bato de la Rosa, parang machismo lang eh. Pero sa akin palagay, si Bato de la Rosa, nanginginig yan. Nanginginig sa takot dahil sa ICC. Na walang kakwenta-kwentang kandidato rin. Itong si Bongo. Yan. Mga PDP laban, mga kandidato ng Duterte, dapat hindi na natin iboto ng mga to eh. Pati yung mga kandidato ni BBM, tignan muna natin kung sino-sino mga kandidato. Ayan, si Camille Villar. Sino ba yan? Anak ni Manny Villar. Sa kanya nakapangalan yung mga subdivasyon ng Villar, yung Camellia Residences. Tanungin ninyo dyan sa DAR. Di ba may lumabas kamakailan na issue dyan sa Iloilo na kung saan yung dating mga
ipinamigay na lupang sakahan or sakahin nung panahon ng pag-implementa ng agrarian reform ni Ferdinand Marcos, FM, ibinigay sa mga magsasaka. Pagkatapos ngayon, napunta na kay Villar. Hindi lang yan, marami pang issue dyan. Meron akong nakausap na empleyado ng Department of Agrarian. Ang dami palang kaso niya. Yung mga Villar na yan, tingnan na lang ninyo dyan sa dyan sa Pangasinan, sa mga Camellia Homes. Maraming ginawang illegal conversion ng lupang sakahin na naging subdivision ng Villar. So, karapat-dapat pang iboto ang mga to. Walang mga kakwenta-kwenta to eh. Silang may-ari o sila yung majority ng Prime Water. O, sino yung mga concessionaires ng Prime Water? Dito na nga lang sa La Union. Meron tayong ilang bayan. San Juan, San Fernando, Bawang, I think part of Bacnotan, part of San Gabriel, part of Naguilian. Okay? Ano nangyari diyan sa serbisyo ng Prime Water? Nako, walang kakwenta-kwenta. Dito nga sa amin, malapit lang kami sa napakalaking water reservoir ng Prime Water. Siguro mga 100 metro, wala pang 100 metro. Walang tubig. Yung mga kapitbahay ko, mabuti na lang, kami may poso dyan sa likod. Kaya nagbobomba po kami ng tubig. Pero yung mga kapitbahay namin na dating concessionaire ng Prime Water, pinaputol na nila kasi wala eh. Ang binabayaran nila, hangin from Prime Water. So ito, Villar, mga Cayetano, Junggoy, si Pacquiao, anong gagawin ni Pacquiao dyan sa Senado? Anong gagawin ng mga yan? Pagkatapos, ang sasabihin mo, mag-pray na lang tayo. Pabayaan na lang natin. Let's forgive and forget. Ayun lang ba ang gawin mo sa Senado, Mr. Manny Pacquiao? Pagkatapos, sino pa? Yung mga kandidato nila dyan. Ay, naku po. Nabibilang ko sa aking daliri kung sino yung mga pwede dyan eh. Siguro, dyan sa lineup ni BBM, I will vote for Ping Lacson. Bakit Ping Lacson? Kahit na may kuratong baleleng yan. Pero siya lang po ang senador, nag-iisang katangi-tanging senador na hindi po kumukuha ng kanyang pork barrel funds. Sa nakaraang 12 years ata na ng pagiging senador niya. Siya lang po yung senador na hindi kumuha ng kanyang pork barrel funds. Hindi. Kasama pala si Joker Arroyo ata nung araw. Yan. So pwede yan. Kahit na sinabi ninyong kuratong baleleng, may kaso pa rin. May kaso ba yan? Wala rin yung kasong yan. Regardless, si Ping Lacson, 200 million ata yung pork barrel eh. Hindi niya kinukuha yan. So pwede yan. Sino pa? Tito Soto? Alanganin ako dyan. Okay? So siya lang. Sa ibang mga kandidatong senador, sino pa ba yung mga pwede? Siguro, Kiko Pangilinan, baka pwede pa yan. Si Bam Aquino, baka pwede pa. And then si Heidi Mendoza, dating commissioner ng COA. Pwede pa yan. Marami pong mga kakandidato sa darating pong eleksyon na karapat-dapat pong iboto. Ang problema nga lang kasi ay hindi po sila kilala. Kaya nga dapat kilalanin natin kung sino yung mga dapat nating iboto. Kung tatakbo nga sana si Trillanes, iboboto ko yan eh. Bakit? Napapakinggan pa lang ni Digong ang pangalang Trillanes, nanginginig na sa galit eh. Pati si Sara Duterte, nanginginig na sa galit yan. Kape muna tayo. Kahit na hapon po, nagkakape po tayo. Coffee is life, ika nga. So, ayan. Diyan po nagkandaletse-letse yung partido natin. Kasi ngayon, ang basihan na natin sa pag-PO, hindi sa natin. Kasi ako naman, kahit pa paano, ay pinipili ko rin naman kung sino yung mga karapat-dapat at may mga abilidad, yung qualified naman na maging senador. Ang nagiging basehan kasi natin ng basehan ng mga kababayan natin sa pagpili ng mga kandidato ay yung kasikatan. O kaya yung nakakapagbigay ng pera.
Diyan sa party list, meron ngang sumulpot na naman na isang party list diyan, Tupad. Ano yung Tupad? Sino yung kandidato nila? Si Agbayani. Anong gagawin niyan? Bakit hindi niyo tularan si Yumaong Dolphy? Na ang sinabi niya sikat nga siya. Kung tumakbo si Dolphy nung araw, sigurado, tiyak yan, panalo yan. Pero anong sabi niya? Hindi ako politiko, artista ako. Kung mananalo ako, magiging kahiya-hiya ako. Kasi anong gagawin ko dyan sa Senado, wala siyang alam sa politika. Yan. Hindi ba dapat ganyan ang sana ang ganyan sana ang kaisipan natin o kaisipan ng mga tumatakbong mga kandidato? Tignan mo naman kung kaya mo. Hindi ka nga marunong gumawa ng isang napakasimpleng petition letter. Pagkatapos tatakbo kang senador o tatakbo kang party list representative. So anong ibig sabihin niyan? Ang layunin mo lang ay yung pera na makukuha mo diyan sa gobyerno at ang layunin mo lang ay makapagkamal ng limpak-limpak na salapi diyan sa pundo ng bayan. So ngayon, ano ang dapat nating gawin? Ibalik natin ngayon yung two-party system sa pamamagitan po ng either Constitutional Convention or Constitutional Commission. Ngayon, sabihin niyo eto, napakasalimot na issue kasi pag chat-champ pinag-uusapan charter change maraming galit dyan sa charter change kasi nga ang sabi baka naman palawakin na naman ang termino ng mga nakaupo. Di ang gawin ninyo, ilatag natin kung ano lang yung provision na dapat palitan. So ito, number 1, palitan natin yung two-party system. Ito ang gawin natin. Ilagay mo yan, number 1. Hindi tayo dapat lalabas dyan sa usapin na yan, two-party system. Walang extension ng termino. O kung may pagbabago man ng termino, gawin ninyong 4-year term, 4 years ang isang term, 2 term lang. Ang congressman o kaya senador. Ang presidente, gawin ninyong 6 years, manatiling ganyan. Or gawin ninyong 4 years, katulad sa Estados Unidos, with one re-election. After that, wala na. So yun. Isulat natin dyan. Ano pa yung mga provision na dapat repasuin dyan sa konstitusyon? Repasuhin natin yung party list. Tanggalin na natin ang party list. Bakit? Itong party list na to, hindi naiisip ng mga congressman at hindi naiisip ng mga senador na ito'y sampal sa inyo, sampal sa katalinuhan ninyo. Pero paano nyo malalaman yan? Paano ninyo maiisip yan? Mga bobo kayo Bakit? Mantakin po ninyo, ano ba ang sadya ng party list? Ang sadya ng party list ay para magbigyan daw ng karampatang representasyon ang mga marginalized sector of the society. So yun yung purpose ng party list. Ngayon, sino-sino yung mga tumatakbo? Marginalized ba ang ML o mamamayang liberal? Marginalized ba ang mga gwardiya? Marginalized ba ang mga magsasaka? Ilang farmers party list ang nakasulat diyan, ang tumatakbo diyan? Dito na nga lang sa Ilocos, halos lahat ata ng party list dito sa Ilocos para sa mga magsasaka. Ilocano ako Ilocano, Solid North, Abono party list at kung ano-ano pang mga party list diyan, lahat ng mga ito para sa mga marginalized sector na magsasaka. So ibig sabihin pala niyan, pag marginalized ang sektor ng magsasaka, etong mga walang kakwenta-kwentang mga representante natin, both the House of Representatives at ng Senado, mga bobo pala. Bakit? Hindi nila nakikita lahat ng sektor ng kanilang nasasakupang distrito o kaya nasasakupang lugar. Di ba? Kabubuhan yun. Kung hindi ninyo nare-represent lahat ng mga sektor ng inyong distrito. Bakit kailangan pa natin ng iba't ibang mga
Meron nga atang tricycle drivers party list. Oh, may security guard party list. May motorcycle party list. Anong klaseng mga marginal sector of the society mga yan? Ang mga nakakamotorsiklo, ang mga nagmomotorsiklo po, ang mga nire-represent nila diyan sa mababang kapulungan, yung mga nakamotorsiklo ng mga milyon-milyon ang presyo ng motorsiklo. Marginalized ba yan? Oh. Marginalized ba yung sektor na yon? Kaya itong sinasabi nating party list system na to ay kalokohan. Oh, yan. Number one, yung balik tayo sa two-party system. Pangalawa, tanggalin natin ang party list system. Ano pa yung mga dapat na amyendahan dyan sa konstitusyon natin? Marami pa. Pero, ang suggestion natin, kasi nga, ayaw nila ng tsa-tsa eh. So, ito, ilista natin. Ito lang yung mga repasuhin natin dyan sa konstitusyon. Ito lang yung mga amyendahan natin. So ngayon, magtatag tayo ng isang constitutional commission na dapat meron silang police power. Okay? Meron silang police power. Magligay kayo ng gwardiya dyan sa constitutional commission na yan or constitutional commission or constitutional convention. Mailagay ninyo na bigyan ninyo ng karampatang kapangyarihan yung police power ninyo na kung sino man diyan sa magiging constitutional commissioners or whatever na mag-aamyenda ng constitution, na kung sino man ang magbibigay or magsasuggest ng amenda outside of this listed amendments na proposed diyan sa constitution, barilin mo na kaagad. Yan ang gawin ninyo para hindi na lalabas diyan sa usaping amyenda. Yan ang dapat nating gawin eh. Balik tayo dyan sa political party system eh. Kasi ngayon, napakahina ang mga partido natin. Bulok ang partido natin, ang parties ng ating political parties dito sa Pilipinas. Nationalista Party. Wala na yung Nationalista Party. Liberal, wala na rin yung liberal eh. So sino mga tumatakbo ngayon? Yung mga bobong mga artista, yung mga walang kakwenta-kwentang kandidato na nadala lang ng pagkasama kay Digong Duterte, yan yung mga tumatakbo ngayon. Yung sabihin ninyo diyan sa mga senador, sabihin ninyo diyan sa mga kongresista, sabihin ninyo diyan sa mga party list. Walang kakwenta-kwenta mga yan eh. Ibig sabihin, ang party list system is a shame. Ito po ay pagyurak sa katalinuhan ng ating mga senador. Pero hindi nga nila naiisip to eh. Hindi nga nila naiisip to eh. Kasi mga bobong mga to eh. Na yung party list na yan ay pinapakita na bobo kayo kasi lahat ng mga sektor ay hindi nyo kayang sakupin pala dyan sa constituency ninyo. So I suggest na balik tayo dyan sa two-party list system, magkaroon tayo ng matibay na dalawang partido para magkaroon tayo ng matibay na checks and balances para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng mas matibay na political system. Pag may matibay tayo na political parties, magkaroon po tayo ng mas matibay na gobyerno. Hindi katulad ngayon. Katulad ngayon, anong sinasabi nila dyan sa Senado? Kodita, patalsikin si Chis Escudero. Sino yung papalit? Cynthia Villar. Ay naku, tanginumin nyo naman. Cynthia Villar, ilalagay ninyong Senate President. Land grabber, ilalagay ninyong Senate President. My goodness. My goodness. Ano to? Kabobohan? Sino ang nagsasuggest na si Villar ang ilagay na Senate President? Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa ang walang kakwenta-kwentang senador. Tsaka yan si Robin Padilla. Sayang lang yung pera ng taong bayan na sinusweldo natin sa mga ito. Saan napupunta yung milyong-milyong pork barrel para sa mga taong ito? Yan, kung magkakaroon po tayo ng malakas na partido or two-party system, party list, political parties,
hindi po tayo magkakaroon ng ura-urada, magkaroon ng pagbabago ng presidente ng Senado. Kasi pag matibay yung ano natin, yung political parties natin, naturalmente kung sino po yung mayorya na political party, sila po ang mamumuno dyan sa Senado. Dyan din po dyan sa House of Representatives. Kung two-party lang tayo, dadalo lang yung partido, natural. Hindi po tayo agad-agad o hindi tayo ora-orada, magkakaroon ng kudita, magpalit ng House Speaker, magkaroon ng pagpapalit ng presidente ng Senado. Kaya ito dapat ang gawin natin. Kung takot kayo dyan sa sinasabi nilang tsa-tsa, mapalawig na naman ang termino ng mga nakaupo, ayun nga sinabi ko, magkaroon kayo ng police power, ilagay ninyo, ipaupo ninyo dyan sa convention o kaya dyan sa deliberasyon, kung sino man ang magsususog o mag-i-issue ng amendment outside of those na ilista na dapat ayun lang ang pag-usapan, barilin mo na kagad o kaya bilanggo mo na kagad. Ganun ang gawin natin. This could be radical, this could be extreme, pero kailan pa tayo magbabago? Kailan po natin papalitan ang sistema natin ng partido? Very weak ang political parties natin. Very weak ang political system natin sa Pilipinas. Believe me. Okay? So ngayon, to sum it up, summarize natin. Yung pinag-usapan natin, pagkakataon na ito ng DDS, Pulong Duterte, calling your attention. Bato de la Rosa, we are calling your attention. Bongo, we are calling your attention. Kung talagang gusto ninyo, ito, pagkakataon ninyong rumesbak. Nandyan na yung report ng COA, dyan sa Intel Fund ng Office of the President. Gamitin ninyo para nang sa ganun ay makapag-imbestiga kayo. Hindi yung ngawa kayo ng ngawa. Pagkatapos isasama ninyo ang taong bayan sa pagrarally, nagiging very divisive. Kayo namang mga DDS, okay, kayo namang mga DDS, imulat naman ninyo ang kaisipan ninyo. Hindi lang yung puro mga vloggers ninyo ang pinapakinggan ninyo katulad ni Maharlika na walang kakwenta-kwentang vlogger din. Okay, kung sino pa yung mga... Kasi ang mga vlog ni Maharlika, puro chismis eh. Walang basihan eh. Kung ano na lang yung sinabi, pinapaniwalaan ninyo. Pag sinabing si BBM, kumain ng tae, pinapaniwalaan na ninyo. Pag sinabing si Lisa Araneta, siyang nagbigay ng sobre sa DepEd. Dahil sa yan ang sinabi ni Sara, naniwala na kayo. Hindi niyo tiningnan yung yung report ng COA. Masyado kayo kasing gullible eh. Masyado kayong gullible. Ano bang gullible? Masyado kayong madaling maguyo, madaling mabudol. Yun ang ibig po nating sabihin. Kaya eto sinasabi natin, pag-aralan ninyo, hindi lang yung naniniwala na kayo sa isang vlogger pagkatapos. Siyempre, ganito po kasi yan eh. Para bago tayo mag-end ng ating podcast. Naka 42 minutes na tayo. Kung ano yung pinapanood mo, both dyan sa Facebook, TikTok, o kaya dyan sa YouTube, yung algorithm, yung sinasabing algorithm, yan na yung ipapalabas ulit. Okay? Sabihin niyo, halimbawa, dyan sa YouTube, i-punch mo lang sa search. Mag-search ka ng, halimbawa, reggae music. Mamaya, puro reggae music na yung nandyan sa YouTube mo. Dyan sa Facebook mo, ganun din. So, yun yung algorithm na sinasabi natin. Kung ano yung sinesearch mo sa internet, ayun ang lalabas. Kaya pag sinabing DDS lahat ang DDS vlogger lang yung pinapanood mo, yun at yun ang lalabas lang sa YouTube mo. Okay? So, sa aking palagay, etong mga DDS na to, ito yung mga pinakamahirap na gisingin. Bakit? Ayun naman talaga ang pinakamahirap na gisingin yung nagtutulog-tulugan eh. Di ba?
Ganun yun. Yun ang pinakamahirap na gisingin talaga yung mga nagtutulog-tulugan. Kaya ngayon, imulat natin ang ating mga mata. Hindi lang po yung iisang side ng issue ang dapat nating tingnan. Both sides. Kaya ito nga, panawagan, DDS, pagkakataon na rumesbak laban kay BBM dyan sa kanyang napakalaking intelligence fund, which is 4.57 billion. Okay? 4.56 billion pesos. Pulong Duterte, Bato de la Rosa, Bongo, yung DDS Youth dyan sa Kongreso. Pagkakantanan ninyo to. Okay? Para magkaroon kami ng pang-araw-araw na teledomela ulit na papakinggan at panunuorin dyan sa House of Representatives. Kung nagustuhan po ninyo ang ating broadcast ngayon, paki-like and share naman. Pero mamaya, eto ipapa-replay natin diyan sa boses ng malayang makabayang mamamayan sa FB page natin. Nang sa ganun ay mas marami po tayong maabot na ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga DDS at mga sinasabi nating na ang mga DDS meron daw silang BBMDS. Ang mga DDS ay merong BBMDS. Ano po yun? Yung diehard Duterte supporters at meron silang BBM derangement syndrome. Totoo ba yan? Maraming salamat po at magandang araw mga kaboses ng malayang mamamayan. Hanggang sa muli.